So, yun po guys, and magandang araw po sa lahat. So, another topic na naman po ang pag-uusapan po natin sa video po na ito. Pero pasensya na po kayo sa aking boses kasi medyo may ubo pa po ako tsaka sinisipon po. Pero anyway, ang pag-uusapan po natin is mula po ito sa naging live po ni Krishna, July 7 po. Kung saan nga po is talagang most part po doon sa naging live po niya is hindi po siya nagsasalita at kitang-kita po natin na medyo parang sobrang stress po ng kanyang mukha dahil nga po sa kumbaga parang gagastusin po sa ipapagawa po niya na farmhouse. Kasi doon sa live nga po is talagang sisimula na po ang kanyang farmhouse. Sa katunayan nga po is nagpahukay na po siya ng temporary daw po na magiging CR ng mga panday nga po. Kumbaga nagpapagawa po siya ng temporary na CR ng mga panday kasi yung gagawa nga daw po ng kanyang farmhouse is doon nga po magstay sa farm for the meantime or habang ginagawa nga po ang kanyang farmhouse. So, nakakatuwa lang kasi kasi naisip din po talaga ni Chris na kailangan din po talaga ng mga panday or ng mga magtatrabaho po sa kanyang farmhouse ng CR po. Isa po yan sa pinaka-importante na bagay po sa ating mga tao, yung CR. Pero yun nga lang, medyo stress nga lang po siya dun sa live po niya. Hindi na nga po siya nagsalita most of the times po sa live po niya kasi nga po sa mga gastusin siguro ng kanyang ipapagawang farmhouse. So, based po sa pag-uusap po ng kanyang mga tito ay parang nasa 127,000 po yung total na gagastusin po sa materyales. Hindi pa yun lahat kasi wala pa daw po yung buhangin, wala pa pong hollow blocks, tsaka yung ano ba yung isa pa na nabanggit, nakalimutan ko yung isa. So medyo malaki-laki po yun, or po yung yung mga gastos po sa materials, pero hindi pa natin alam, baka may kulang pa, pero hoping na yun na po lahat ang gagastusin sa materials nga po. Tapos parang nabanggit din po doon na parang pakyawan po yata yung isasahod ni Krista doon sa gagawa ng farmhouse. Parang 140,000 po yung nabanggit ng mga tito po niya po, kung hindi po ako nagkakamali. So medyo malaki-laki po talaga ang mga gastos po ni Krishna, pero alam ko naman na hindi po siya pababayaan ng ating Panginoon, especially na yung gagawin po niya na farmhouse is para naman ito sa ikakabuti po niya at ng kanyang pamilya. So alam ko andyan lang palagi ang Panginoon na tutulungan nga po siya at magpo-provide nga po ang Panginoon ng mga needs nga po ni Krishna para sa pagpapagawa nga po ng kanyang farmhouse. At nakakatuwa lamang kasi syempre, 'di ba, unti-unti na nga pong natutupad yung isa sa pangarap ni Krista na makapagpatayo nga po ng farmhouse at talagang sinisimulan na nga po, 'di ba? At abangan po natin. Alam ko naman na iba-vlog ito ni Krista kung sisimulan na, pero hindi ko alam kung kailan pa sisimulan kasi problemado pa po sila ngayon or si Krista ngayon pagdating nga po sa sa gastos nga po dito sa farmhouse kasi medyo paakyat pa kasi yung kumbaga yung kanyang lupa, medyo malayo-layo pa po yata doon galing sa sa kalsada. So kailangan pa nilang magbayad daw po ng maghahakot ng mga materyales papunta sa farmhouse po niya. At para nabanggit po ng kanyang tito na 10k po yung pakyawan or pakyaw para sa mga maghahakot nga po. So doon po medyo na stress lalo si Chris na kasi ang laki-laki po ng gagastusin nga po sa sa farmhouse po niya. So siguro more or less mga nasa ang total na gagastusin po ng kanyang farmhouse. Kasali na po lahat yung materyales, yung labor, paghahakot, 127 to mga more or less 300k po din siguro. Pero di ako sigurado pero sana is yun na po yun at huwag lang madagdagan pa ang gastos kasi yun nga, mahirap din po na gumastos ng malaki at hindi naman gano'ng kalakihan ang kinikita din po ni Krista sa kanyang pag-vlog. Kaya sana isuportahan po natin siya always para at least kahit pa paano makatulong po tayo pangdagdag nga po ni Krista sa panggastos nga po sa kanyang ipapagawang farmhouse. Pero alam ko naman na sa ngayon is medyo stress po siya pagdating sa gastusin nga po sa kanyang farmhouse. Pero after nga pong matapos ng farmhouse, kapag makita na po niya ang resulta nga po ng kanyang ipinagawa, alam ko lahat po ng kanyang stress ngayon, lahat ng kanyang gastos, lahat ng kanyang problema pagdating sa pagpapagawa ng farmhouse is masasuklian nga po ng kaginhawaan, kaligayahan, ng peace of mind. Kasi nga po, makikita na po niya yung resulta nga po ng kanyang ipinapagawa. Kaya abangan po natin yon kasi kaabang-abang din po yung mga plano ni Chris na para sa kanyang farmhouse, especially yung farmhouse sa gitna, tapos sa paligid may mga halaman, mga bulaklak, mga
gulay, mga hayop. So napakagandang i-imagine po ng ipapagawang farmhouse ni Krista. Nagpasalamat din po tayo ng malaki sa kanyang mga tito kasi nga po andyan sila palagi para suportahan nga po ang mga plano ni Krista sa kanyang buhay, especially itong pagpapagawa nga po ng farmhouse. Kaya ipag-pray po natin na makaya po ni Chris na ito. Alam ko naman na makakaya po niya ito at alam kong pinaghandaan po niya ito. Pero yun nga, hindi rin talaga maiwasan na ma-stress pagdating sa malaking gastos kasi normal lang naman po sa ating mga tao po yun na ma-stress. Kasi kahit na meron tayong nakalaan na pera para sa ganoon na bagay, pero kapag malaman po natin yung total ng gagastusin, talagang ma-stress po tayo. Normal po sa ating mga tao po iyon. At naiintindihan ko po si Chris na kung bakit ganoon po ang kanyang naramdaman po talaga. Pero inulit ko nga po, ipag-pray po natin always si Chris na lang sa ganon is, kumbaga kung ano man po yung mga pagsubok pa na dumating sa kanyang buhay, is makakaya nga po niya. At alam kong kakayanin po niya ito kasi nga po napakatibay, napaka-strong naman po niya na babae. So ito, babasahin po natin yung ilan po sa mga komento. Mula kay Ernesta Kim, no, na kaya mo yan, gabayan gugugo lang sang pangarap po, nandito kami, hindi ka namin iiwan. Kailangan maging matapang ka sa iyong tinatahak na pangarap sa buhay. Nandito kami sa likod mo, kasama mo si Lord sa iyong pangarap at huwag kang magpatalo sa mga walang kwentang tao. At sana at lagi kang mag-vlog para makaipon ka ng papagawa mo ng bahay. Love you, baby loves, and God bless. Yun po, sabi dito, kasama ni Krista si Lord. Lagi na nasa likod si Lord. Totoo po yun. Kaya alam kong lahat ng mga plano na ito ni Krista is magtatagumpay nga po, magsasucess kasi nga po andyan ang Panginoon palagi na tutulong po sa kanya. Elma Larag, suggestions ko lang Chris para hindi mag-worry sa imo paghakot semento, mga materyales, mag-arkila karabaw na may lagyan ng semento or mga materyales, di mo mawala problema mo. Just smile and relax yourself para ma-peace of mind and pray always. Pwede rin po yun, yung mag-arkila ng kalabaw, pero di ko alam kung baka mahal din po yung hihingiin po ng may-ari ng kalabaw, so di ko alam, pero magandang plano din po ito, yung karabaw tapos merong parang kariton sa likod ng karabaw, isakay doon yung materyales para hindi masyadong mabigatan kasi kung tao yung magbubuhat, so talagang napakabigat po nun, especially ng mga mga hard materials po para sa ipapagawang farmhouse po ni Krista. Mair Miraran, hello Krista, how I wish makarating ako sa pinapagawa mong bahay kubo sa inyong lupain. Good luck and God bless sa lahat ng mga pangarap po sa buhay. Lahat ng yan ay matutupad sa tulong ng Panginoon. Pray lang po, stay focused and gradually may bahay ka na. Opo naman, matutupad po ang lahat ng yan basta lagi lamang po siyang manalig sa Panginoon. At lagi na lang din pong magsipag kasi ang Panginoon naman is nakatingin po palagi sa mga ginagawa po natin. At alam kong hindi po siya pababayaan ng Panginoon. At wish daw po ni Ma'am na makarating po si Krista sa pinapagawa po niyang bahay kubo or sa farmhouse. So siguro naman kapag matapos na po yung farmhouse po niya, baka i-open po niya ito for visit ng mga sumusuporta sa kanya. So hoping na makabisita rin po tayo doon. Elna muna to, dahan-dahanin mo lang yung farmhouse mo kasi mahal ang materyales at labor sa pagpapagawa. Huwag kang malungkot, mas stress, dapat masaya ka lang Chris. Love ka namin. Ayan. So, naiintindihan ko naman si Chris na ulit kung bakit mas na-stress po siya kasi nga po sa gastos nga po. Pero alam ko na lahat po ng stress po na ito is masuklian po ng kaligayahan po at kaghinawaan kapag matapos na nga po itong farmhouse na plano po niya. Miguel, hi there Krista, simulat pa lang nasundan na kita mula nang makita ka nila sa team. Hanggang ngayon, dito pa rin ako sa iyo dahil huwag mong suluhin ang problema. Magpatulong ka nila, ano dapat gawin dyan sa farm mo. Smile lang and pray. Balang araw ginawa rin ang buhay nyo, tiwala lang sa Panginoon. Opo naman, basta lagi magtiwala sa Panginoon. Alam kong ginawa din po ang buhay nila. Pasensya na po kayo. Hanggang ngayon, masama pa rin po pakiramdam ko po hanggang ngayon. Eye bags, laki. Anyway, yun, I think hanggang dito na lamang po muna itong gagawin ko na reaction video. So God bless po and bye for now po.